Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 20, talata 1 hanggang 8. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Ebanghelista at Apostol. At sa mga ebanghelyo, nakikilala natin siya bilang kapatid ni Santiago at siya ay anak ni Zebedeo. Isa siya sa mga unang apostol o disipulo na tinawag ni Jesucristong sumunod sa kanya. Sa ebanghelyo ni San Juan, kakaiba ang turing sa kanya sapagkat siya ay tinatawag na pinakamamahal na alagad ni Jesus. At makikita natin sa ebanghelyo ni San Juan sa huling hapunan, habang ipinapahayag ni Jesucristo ang mangyayaring misteryo Pascual sa kanya, si San Juan, ang pinakamamahal na alagad, ay inihilig ang kanyang ulo sa dibdib ni Jesucristo. At ayon sa tradisyon ng simbahan, ang aksyon na ito ay nagpapahayag ng malalim na pagkakaunawa ng disipulong ito sa puso ni Jesus. Kaya nga sa apat na ebanghelista, ang simbolismo ni San Juan Ebanghelista at ng kanyang ebanghelyo ay isang agila. Ang agila ay isang ibon na napakataas ang lipad. Nakararating siya at halos malipad niya na ang langit. Bagamat nasa mataas ang ibong agila, ang kanyang mga mata ay matalim at matalas at nakikita niya ang maliliit na mga bagay na nasa lupa. At kung babasahin natin ang ebanghelyo ni San Juan, makikita natin na totoo na napakaraming matataas na bagay na tila ba ay lampas sa kaisipan ng tao sa kanyang ebanghelyo. Punong-puno ng simbolismo, punong-puno ng maraming paglalarawan, ngunit higit sa lahat, kanyang ibinahagi sa sangkatauhan ang pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay salita ng Diyos, na nasa piling ng Diyos sa kalangitan at bumaba sa lupa, ang salita ng Diyos na naging laman at nakipamayan sa atin. At isa ito sa pagpapaliwanag ng simbolismo ng agila na mula sa taas ay bumaba, sapagkat ito ang pagpapaliwanag o ang paglalarawan ni San Juan Ebanghelista sa ating Panginoong Hesukristo. At sa ebanghelyo sa araw na ito, makikita natin ang tagpo kung saan si Maria Magdalena ay pumunta sa libingan, ngunit natagpuan niyang wala na roon ang katawan ng Panginoon. Kaya agad-agad siyang pumunta kay Pedro at sa pinakamamahal na alagad, si San Juan, at ibinalita niya na may kumuha ng ating Panginoon. At ang dalawang alagad, si Pedro at si San Juan, ang pinakamamahal na alagad, ay agad-agad na tumakbo sa libingan. Ngunit ayon sa tradisyon ng simbahan, ang pinakamamahal na alagad, si San Juan Ebanghelista, ay mas bata kaysa kay San Pedro, kaya't nauna siyang nakarating sa libingan. Ngunit hindi siya pumasok sa libingan. At sabi ng mga ama ng simbahan, na bagamat si San Juan Ebanghelista ay ang pinakamamahal na alagad ni Jesucristo, kanyang nirerespeto at iginagalang ang prinsipe ng mga apostol, si San Pedro. Kaya nga nagbigay daan siya. At nang dumating si Pedro sa libingan at pumasok ito, nakita ni Pedro na wala ngang laman ng libingan at nandoon ang mga pinambalot sa bangkay ni Jesucristo na nakaayos, nakaligpit at nakatupi sa ibabaw ng pinaglagyan ng katawan. At si San Juan Ebanghelista, ang pinakamamahal na alagad, ay pumasok din at nakita niya ang tagpong iyon at sinabi sa ebanghelyong ito na siya ay naniwala. Isang libingang walang laman, at ito ay malalim ang kahulugan.
sapagkat ito ay para sa ating lahat ngayon. Ang ibig sabihin, si Hesukristo ay hindi kayang ikulong o itali ng kamatayan. Si Hesukristo, ang ating Panginoon, ay may kapangyarihan sa kamatayan. Ang kanyang kamatayan ang nagwasak sa kapangyarihan at kamandag ng pagkitil ng buhay ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Sa madaling salita, napagtagumpayan na ang kamatayan. At dito ay naniwala ang pinakamamahal na alagad, si San Juan Evangelista, at ang kanyang kapistahan ngayon ay nag-aanyaya sa atin na ang ating buhay, totoo, ay punong-puno ng maraming kamatayan. Maaring hindi mga kamatayang pisikal, ngunit mga kamatayang eksistensyal, mga pagkakataong nag-aalis ng kahulugan sa ating buhay. Mabibigat na suliranin, krisis, problema, mga masasakit na pinagdadaanan. At minsan, inaakala ng tao na siya ay nakakulong na doon sa maliit at madilim na yungib ng pagdurusa, pagluha, at kamatayang eksistensyal. Ngunit sa araw na ito ipinapahayag sa atin ng Ebanghelyo at ng kapistahan ni San Juan Evangelista na bukas na ang yungib ng kamatayan. Maaari nang humakbang palabas. At sa panahon ito, panahon ng Kapaskuhan, maiuugnay natin ang kapistahang ito sa layunin kung bakit ipinanganak si Hesukristo sa daigdig. Ang layunin ng Panginoon na ipinahayag sa atin ng Ebanghelyo ni San Juan ay buksan ang pintuan ng ating mga kamatayan. At anyayahan tayong humakbang palabas, punong-puno ng pananampalataya, at makatagpo ang Hesukristong muling nabuhay. Nais ating sabihin ng araw na ito na hindi tayo nilikha para sa kamatayan. Ang mga naniniwala kay Hesukristo ay nilikha para sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa araw na ito, ating hilingin ang pamamagitan ng pinakamamahal na alagad, si San Juan Evangelista, at ating sabihin, San Juan Evangelista at Apostol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.